Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Oh, Donita, kompleto na ba yung mga nagbayad? Ito na ang kinicompute ko pa yung 1,000, 4,000, ano ba yan? Kulang-kulang yung bayad nila. Kasi naman to si Dr. Love, ayaw pa mag-ambag. Diyos ko, pinakamalakas pa man din siya kumain sa atin. Eh di wag na natin isama si Dr. Love. Sabi nga niya, mag-swimming daw tayo sa resort. Diyos ko, sa washing machine lang pa tayo mag-swimming. Nako, sa washing machine pala tayo mag-swimming. Ay, loka naman yan. Kaya naman ako, eto na, kung ang bag mo lang ay reklamo at chismis, aba, baka dapat sa ibang tropa ka na lang sumama. Wag sa aming team. Pula! Siyempre, mas bawal kang sumama kung ang ambag mo ay puro nega. Dapat equal sharing, hindi equal siraan. No kayo sa Team Puti! Humanda na nga mga kapatid dahil hindi tayo magbabakasyon sa paghaharap ng solusyon. Welcome po dito sa Face to Face Harapan! Baunin natin ang kanilang advice saan man tayo maglalakbay sa buhay. Please welcome our harapang tagapayo. Sabi nga saan man makarating maging law-abiding citizen. Bili niya ni Atty. Lorna Capunan. Pray before you travel. Paalala ng ating spiritual advisor na matakaw daw, sabi ni Donita, Dr. Love, Brother June Banaag. Wala kasi laging matakaw si Dr. Love, ha? Ayan, be sensitive sa feelings ng makakasama. Tip ng mental health expert na si Dr. Camille Garcia. At siya naman ang tour guide natin patungo sa tamang usapan at tunay na pagkakaintindihan. Ang nag-iisang ate ng masa, Corina Sanchez Rojas! Ate Cori! Wow! Hindi na talaga mapipigilan ng summer. Dito po sa Face to Face, kahit walang tubig ay lumalangoy. Tama, Ate Cori. Oo, at saka bakit ang dami mong hawak na pera? Pang-ambag sa outing. Yeah. Wow! Akala ko pang abono mo sa mga tutulungan mamaya. Yan! Kasi mainit nga naman ngayon, di ba? Tama po. Okay, at mainit din ang ating pag-uusapan. Okay, hello, Ryle and Donita. Good morning and Trio po. Tagapayo. Eto nga, mainit ngayong summer ang mga issue. Speaking of outing, nang dahil sa ambagan sa outing, magkakaibigan, ayon, imbis na mag-bonding, nag-away-away. Dahil sa ambagan. Nga naman. Ang dapat sana'y masayang pagsasama-sama, nasundan ng puksaan sa ambagan. Hoy, Edith, mahiya ka naman dahil lang sa pera, pinakita mo yung totoo mong pagkatao. Mahiya ka naman, pinagkikitaan mo yung outing natin. Kasing init ng panahon ang nararamdamang galit ni Lynn sa kanyang inirereklamong si Edith dahil nirakit daw nito ang naganap nilang outing. Si Edith, oo, nangungulikta yun. Malaki kasi ang piningi sa hambag sa outing. Kaya hindi na ako sumama. Nakakainis kasi ito si Lynn eh. Masyadong maraming hinahanap na butas kay Edith. Mapanglamang naman, mukha naman pera. Ang gitera kasi. Mapatunayan kaya ni Lynn ang mga paratang niya kay Edith? Mga mainit na akusasyon, saan kaya hahantong? Summer na summer, dapat masaya lahat. O eto na, siya ang nagrereklamo dahil may nangyaring hocus-pocus daw sa pangungulekta ng pera para sa kanilang outing. Ano naman ang kanyang katibayan? Lynn, humarap ka na. Good morning po, Ate Cory. Good morning! Ano ba yung nirereklamo mo? Nirereklamo ko po si Edith Nadarisay po. Siya po yung leader ng samahan namin sa aming lugar. Kasi nagplano po kami na
swimming po sa Malolos, Bulacan po, Ate Coring, nung March 8. Kaso lang po, nalaman po namin na humihingi po siya ng mga donasyon. Tapos hindi po niya pinaliwanag po sa amin yun. Hindi po niya po sinasabi. Then yung kaibigan din po namin sa ibang bansa, yung nasa Amerika, sa Saudi at sa Hong Kong, nagtumawag po sa amin na nagbigay po sila ng tagpa 5K para po sa swimming namin. Opo. Aba. Pero wala po siyang sinabi at wala po siyang pinakitang lista So, feeling sa mo amin. binulsa? Hindi ko po masabi. Saan pa dinala yun kung hindi naman sinabi sa inyo? Bakit kasi siya ang naatasan para humingi ng pera? Kasi siya po yung leader ng samahan namin sa lugar. Matagal na po kasi, every year po kasi meron kaming sama-sama sa mag-outing po. Di ba kasi ate, ambagan lang kayo dapat, di ba? Tag 1K po. kada Yun, isa ambagan sa amin. yun. Opo. Pero yung usapan na manghingi siya ng donasyon, Wala wala po. sa pinag-usapan Wala po sa nyo. pinag-usapan namin. Ayun. Gumawa siya ng sarili niyang, eksena. Gumawa siya ng sarilyang listahan, kanino siya hihingi na hindi sinasabi. Opo. O magkano naman ang dineklaran niya na koleksyon niya? Ano po, 13,800. 13,800. 15 katao daw po yung nagbayad. 15. Opo. O ba't kulang? Kasi po yung iba, katulad po sa akin, kaya nga po nagagalit siya kasi sa akin, 600 pa lang po ang binigay ko. Sabi po po ng bayad. Oo. Dapat po yung kulang ko na 400 sa mismong outing na po namin ibibigay. So ano yung pinaghihinala ninyong halaga na hindi Yung ano po, yung mga donasyon po sa kanya, tsaka yung galing po sa... galing sa abroad? Opo. Ayun. Yun ang nawawala. Yun ang nalulos. Ayun, sa kasi nga, Bulacan. tigli 5,000 yun. Ano yung listahan na yun? Ano yung listahan na yun, Ryle? Dito sa ating mesa ng ebidensya. Ito ay, eto, parang ayan, meron naman pala, mga pangalan na nagbigay ng sulisit. Ayan, yung sulisit. Ayan pala eh. Eric, 29. Jeric, 7,000. Wow! Ang laki ng binigay. Malaki ang binigay. Kilala mo yan ate? Kilala ko po yan dun sa amin, sa lugar Talaga ba? namin. Mga Nagbigay ng- kaibigan din po namin na may Mga kaya business, po sa May kaya. Rika, 15. Pero nung time po kasi na tinatanong namin siya, Ate Coring, hindi po niya pinapakita sa amin. Okay. Ha, 15,000? So, kabuuang gastos. Arkila ng pool, 12. Arkila ng jeep, 5. Pagkain, 7,800. Payment doon sa resort, 13,800. 38,680 lang. Ang laki masyado. Ano ulit yun? Yung rent ng pool? 12. Pool is 12. Ano yung isa pa? Yung last Yung payment, ewan ko kung anong payment. Payment daw, siguro payment sa sa resort. pool din? Hindi. Pag sa resort yun na yun, Ate Coring, yung rent na yun na 12,000. Ayun na I think yun na yun. Kaya kailangan natin official receipt. Yes. Hindi pwedeng ganito na sari-sari store Madaling style. mag-doktor ng ganyan. Ayan. Ito naman yung mga kinain nila. 7,880 nga naman ito daw. Pero nasaan na rin ang resibo nito? Itong listahan po na ito, mula po ito sa inirereklamo kaya tawagin na natin siya. Ngayon naman, siya ang kini-question sa kinulektang pera para sa nakaraang outing nila. Edith, humarap ka na. Akala mo ka ako? Ikaw ba ka? Bakit? Totoo yun na. Totoo yun na. Kapal na mukha mo! Hindi mo kasi pinapakita Wala yan kang nung tinatanong ka. Hindi mo pinapakita sa amin yan. usapan natin. Tapos buong pamilya mo, kasama mo sa swimming? Bakit? Bakit? Bakit mo? 50. Tandaan mo! Ay, hindi. Totoo yan, te. Usapan Totoo yan. natin, tayo lang. Kasi nga, di ba, Tapos 50, sabi mo, 50 katao sa resort, pero ilan lang tayong sumama? Di ba, ang sabi mo, pwede magsama? Bakit? Nakaano naman sa mga pagkain natin yung mga nagbigay sa atin Bigay sa atin. Wala kang, dapat pinakita mo kasi yan, te, nung tinatanong ka namin. Bakit Hindi ngayon mo nga lang kayo pinapakita? nakikipag-operate sa amin kung ginagayak namin yung na yan yung swimming pool Hindi kayo pumupunta. Kami di ba lang na sabi- sekretary ang gumaganap dyan sa pag-swimming natin. Di ba nga sabi mo, ikaw na lang at saka si Janelle ang gagawa? Dahil marami kayong dahilan. Pagka kayo iniyayaya namin. Di ba nga pabida-bida ka? Gusto mo ikaw lahat? Bida? Bakit? Okay. Ano? Teka muna, meron tayong harapang tanong kay Edith. Eto, huwag mo munang sasagutin, ha? Tsaka huwag mo kong oombagin, ha? Tanong lang ito. Totoo ba na ikaw ay nambulsa ng iyong kinolekta? Teka muna. Sandali lang. Magbabalik ang face-to-face harapan. Face to face, sinong sisimama?
diretsahang tanong, o bakit kaya nagdududa sila? Hindi lang ikaw, ano? Meron pa bang iba? Okay, Opo, Ate Corinne. bakit sila nagdududa, Edith, na nabulsa yung ibang nakolekta? Kasi ang alam po nila, yung sinulisit namin, yung binayad namin bawat isang tao ay nabuo nila ng tig-1,000. Hindi po nila alam na yung iba ay 600 lang din ang binigay, katulad niya. Ganon lang din po yung binigay nila. Sa mahal po ng bilihin, hindi po kakasya yung na binayad namin ng tig-1,000 doon sa mga pinamili namin pagkain. Kaya po, nanghingi po kami ng tulong sa mga kaibigan namin para matuloy lang po yung swimming namin. Dapat po kasi, pinaliwanag mo sa amin, te, nang alam namin. Kasi, siyempre, grupo tayo, di ba? Membro mo kami. Ikaw yung leader, dapat sinasabi mo sa amin. Eh, kaya nga sinabi namin sa inyo nung doon na sa swimming pool. Tapos nagagalit ka pa pag tinatanong ka. Tapos dito, dadali mo rin yung usapan. Teka muna. Pwede naman pag-usapan doon sa labas. Bakit dito mo pa dadalhin? Eh, di ba nga pag tinatanong ka, parang mo akong sinisigawan, binubulyawan, tapos palagi mo akong pinapalagyan. Kasi, ikaw, malaki talaga galit mo sa akin. Bakit? Alam mo, kabaga-bago mo lang sa grupo natin, ganyan ka nang umasta. Gusto mo Bakit? pabida ka? Karapatan namin yung ticket bago ako. Di po kit bago. Dapat malaman ng lahat kung saan Alam nakasus yung lahat pera. yan. Ikaw lang ang pabida sa grupo. Hindi alam ng lahat. Simula. Hindi alam ng lahat. Kaya nga dapat marating dito eh. Kasi pag doon lang, dinadaan mo sa tapang-tapang mo eh. Ngayon, ipakita mo yung lakas mo. Pakita mo. O, tingnan mo, dito pa lang, ginaganyan mo Pakita ako mo. eh. Dapat Teka walang muna, ganyanan sandali. eh. Alam mo, nasa kwentahan lahat yan eh. Hindi ba, ang lahat ng gastos nyo, 38,000. Yes po. 680. Yes po. Okay. Ilan lang kayo? Ito lang ang mga pumunta. Yes po. Oo. At may mga sabit-sabit ng konti. Yes po. Okay. So, tigi 1,000 pero umabot lang ng 13,800 Apo. ang nakolekta. Eh, ang gastos, 13,800, 38. So, sino may calculator dyan? Okay. So, kailangan kasi, saan ngayon kinuha yung kulang? Yes po. 24,000. Eh, ayan na nga. Si Eric nagbigay ng 2,900. Si Jeric Apo. nagbigay ng 7. Si Rika nagbigay ng 15. Oh, so, ngayon, so maganda nga, nabuno lahat ng gastos. Opo. Kasi, bakit naman kailangan pang arkilahin ng pool ng 12,000? Ano po kasi, private pool po yung aming inanuhan. Private. Opo. Okay. Hindi po kami sa full na pangkalahatan. Private po yung kinuha namin. Iba pa yung payment. Opo. Payment saan yun? Sa resort? Opo. Arkila ng jeep, 5,000 talaga yan. Pagkain, 7,800. Parang tama naman. So, ang hinala ninyo, higit pa dito ang kanilang nakubra. Kasi po, Ate Kuring, nung tinatanong siya namin dyan, wala po siyang pinapakita, wala po siyang sinasabi. Tapos nagagalit siya, pinaghihinalaan daw siya. Anong wala? Anong wala, te? Bakit hindi mo pinapakita yan sa amin? Meron kami pinapakita sa inyo. Anong ginagawa nyo? Nakaluglog kayo ng nakaluglog sa tubig. Kasi may COVID doon. Kasi pinapatawag ko kayo pagkakakain eh. Ayaw nyo tumayo. Ay! Kasi nakikita niya yung ulam. Putahe nga lang dala mo eh. Ilang putahe nga lang dala nyo? Ay, ilang po tayo. Ang putahe namin, napakadami. Itinabi ko yun sa isang lamesa para hindi O, bakit mababoy mo sa isang tinabi doon? lamesa. Kasi Dahil ayaw ko mababoy lahat para pag gusto nyo magutom uli, merong karakarang kukuhanin sa isang pool. Yes, ate. Tama yun. Yun yung issue sa pagkain. Opo. Anong issue tinatago daw ninyo? Opo, tsaka daw po, ang binili lang daw po namin pagkain is 2 putahe. Hindi po nila alam na yung mga putahe namin ay itinabi ko po para hindi mababoy dun sa talagang... Bakit itinabi mo, te? Bakit itinabi mo? Tinago mo? Ayaw mo ba ipakain sa amin? Hindi Bakit naman tinabi mo? hindi. Bakit tinabi mo? Bakit tinabi mo? Itinabi ko nga yun para may makain kayo. Dapat hindi mo tinabi kasi para malaman ng lahat na pagkain yun. Pakita nga natin yung ebidensya, Ryle. Ang Ayan, kapal mo. litrato ng pagkain. Ayan. Ito ba lahat yun? Opo. Dami, oh. Hindi mo to nakita? Hindi, kasi sabi niya nasa kabilang mesa daw. Bakit nasa kabilang mesa? So, lahat ba ito ay mayroong resibo? Hindi po, automatic po. May kasama ko yung sekretary namin na namimili. Alam niya po lahat yung mga
mga binili namin kung magkano yung presyo. Ayun. Pero... Wala pong dagdag, wala pong ano yung... Correct. Pero sa bawat liquidation, dapat may resibo. Ha? Yes. Kasi ganito yan, Yun Edith. naman, mami, kasi madali lang po magsulat eh. Okay, sandali. So, halimbawa, arkila ng pool. Wala bang resibo itong may-ari ng pool sa inyo? O, tsaka yung arkila ng jeep. Kasi kahit walang resibo, ang pinagagawa ko, pinasusulat ko, pirma, telephone number. Para pwede i-check. Kasi ang mangyayari, paghihinalaan ka talaga. Na nga po naghihinala po sila sa amin. Kami naman po yung napagod. Hindi naman sila tumulong sa lahat-lahat. Oh, so para hindi ka paghinalaan. Lalo na ngayon, ganyan, nalaman nila. Alam pala nilang kulang. Mabuti nga't gumawa sila ng paraan. Dito nga po pasalamat Gumawa na nga kami ng paraan para matuloy yung swimming. Naggagaganyan pa sila sa amin. Ayun. Hindi nga kasi te, dapat sinabi mo sa amin, te, para alam namin. Sasabihin pa namin sa inyo, kinabukasan na yung ano natin, swimming, hindi pa natin nabubuo yung pera. Correct. Hindi yung bibigyan mo kami ng ano, usap. Pula. Okay! Mas lalo pa kayang lumala itong ating excursion. Diskusyon. Kapag nag-ambagan na rin ang bersyon ng kani-kanilang mga kakampi, abangan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Pula. Naku, hindi pa rin malinaw kung may sobra ba o wala sa perang nakolekta ni Edith. Ayan naman. Kaya tawagin po natin ngayon, ano po, ang taong handang magpatotoo na may solicitation talaga si Edith. O Adang, humarap ka na. Teka muna, klaruhin ko lang. Meron naman talagang solicitation. Oo. So yung reklamo nyo, nagsusolicit pala sila sa ibang tao sa labas ng bansa. Apo. Na hindi nagsasabi. Apo. Okay. Pero ang gastos ninyo lahat, 38,000, 15 lang yung galing sa inyo. Yun po hindi namin alam. Pero hindi ba't maganda gumawa sila ng paraan? Gumawa po sila ng paraan. Kaso po yung mga resibo, hindi naman po nila pinakita sa amin. Sinulat kamay lang po nila. O ngayon, bakit naman iniisip ninyo na kulang ang pagkain? Napakarami nitong pagkain na ito. Pag-awan po namin ng swimming pool, hindi po ganyan karaming pagkain. 2 piraso lang po. Yung pala, binukod niya po pala. Oo. Paano? Nakakain na po yung iba. Paano naman po yung hindi nakakain pa? Ibig nyo sabihin, hindi nyo natikman lahat ito. Hindi po. 2 po tayo lang po. Kasi tinabi niya yung marami. Kasi po, may susunod na araw pa kami para yung pagkain namin. Hindi ko po hinain talaga lahat dahil ayoko. Tama yun. Sa kinabukasan, walang makain. Kasi Sila po, naghain po ako ng 6 na putahe doon sa ano. Nung bumalik po sila, nagbabad doon sa pool. Pagdating nila, wala na yung pagkain. Kasalanan nila. Kasi kainan na, hindi pa sila kumakain. Pero hindi kaibigan ng tuloy mo sa amin, te. Ayaw nilang umalis sa pool. Siya naman ang kakampi na handang depensahan si Edith. Yes. Siya yung tagalista. Alamin natin. Jaja, humarap ka na. O Jaja, ano bang nangyari? Kasi ngayon humahanap ng resibo sa lahat ng ginastos. Pwede po ba mahiram po yung... Opo, ito po. Ayan, ito po. Yan. Ayan, ito po yun. Di ba pinakita ko sa'yo? Paano na sabi resibo yan? Igagawa mo lang yan eh. Gumagawa ko to, sulit ko to. Kasi alam mo ba, nililista ko ba? At sinasabi ko resibo. At sinasabi ko resibo, bawat kuha nyo, bahay sa kayo sa Di ba sabi mo sa akin? bahay sa pagkain. Di ba sabi mo, na yung resibo, hiningi mo? Di ba pinakita ko, binigay ko sa'yo? Pinakita nyo, huli na. Dito na lang. Reklamo kayo. So tama na yung nakaraan. Kasi hindi mo kasi pinapakita sa amin. Kasi naliligo kayo. Hindi mo kasi pinapakita sa amin. Kasi naliligo kayo. Paulit-ulit.
bakit naman niya ipagkakait sa inyo yung pagkain? Correct, Ate Kuring. Di sana hindi na lang niya kayo inimbita. Iisipan pa na hindi maganda. Kasi po hanggang gabi po yung swimming po namin. Kaya po si Ate Edith, itinabi niya po para hindi naman po lahat mababoy. Tama yung Ate Kuring, kahit naman kami, ito lang gagalawin natin for this, lunch, ganyan. lunch. Para atis ito, di ba kasi pag outing Ate Kuring, kamay, madaling mapani. Nababasa kasi ng tubig ng swimming pool din. Yun yung Yun ang hindi nila iniisip. O teka muna, pwede pa ba tayong kumuha ng totoong resibo dyan sa resort na yan? O kaya yung may-ari ng resort, kausapin. Pwede ba yon? Pwede naman. Pwede naman. O pwede. O, so, mismo may-ari na ng resort. O magkano pong binayad dyan? O di malalaman Pati nyo. po yung mga pinamili namin hinga namin na resibo. Yes, pwede rin yun. Gusto yun Hindi, para ate, mas kung di walang resibo, sama nyo sila sa pinamilhan nyo. Ito, dito kami namili ng isda. Magkano yung isda? Ganun ate. Sa presyo ng baboy, alam nyo na yan. Alam nyo, baboy pa lang, 450, 1 kilo. Reklamo lang namin. Dapat mga ganyan sinabi. Hindi nyo lang naman sinabi yan. Nireklamo namin kayo tinatanong? Okay, totoo bang may sobra pang 13,000 sa koleksyon? Opo. May sobra pa. Meron po talaga. O di pwede pa pala kayo pwede pa pala kayo mag-restaurant. Ganito po ang usapan namin. Yung sa natin ang pera, kasi po, pagkatapos ng mahal na araw, nag-usap-usap kami na magsuswimming po uli. Ade, konti na lang po idadagdag namin para matuloy uli yung swimming namin. Ayan. Ayun, gawin nyo. Pero hindi po namin binulsa para sa amin din naman pong grupo yung natin. Correct. Kaya ang gawin mo nga ate. Wala ka naman sinasabi na ganyan sa amin. Wala kang sinabi sa amin na mayroon pang Wala kang may Walang sinabi sa amin. May panibago swimming. Alam ko na yung magpapatigil sa mga ito. Okay ha? Sa aming pagbabalik, hindi lang numero ang ating pag-uusapan ha. Mag-share din ng ambag na opinyon ng ating mga maiingay na tagapayo at saka ating mga sausawero at sausawera. Tutok lang po dito mga kapatid sa Face to Face Harapan! Pude! Ang init naman talaga ng usapan. Pero bago tayo magdire-diretso sa away, magmahalan na lang muna tayo dahil birthday ni Attorney Lorna Capuna! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Cha-cha-cha! Speech! Sino nag-solicit nito? May resibo. May resibo ba kayo? May resibo. Nakambalan po kami. Maraming salamat po sa ating lahat, no? Kasi sa face-to-face, enjoy kami dito. Enjoy kami na nakikita kayo nag-aaway, pero nagiging kaibigan dahil sa ating pambansang referee. And family po tayo, so maraming salamat po. Ako po. Okay, Happy picture birthday. muna! Picture muna! Yay! Happy birthday! Attorney, we love you! So, Attorney Lorna, what's your wish? Ayan na, eto na nga. Magkakabati-bati My wish na is sila. world peace. World peace! Wow, pang Miss Universe! Ayan, okay. Rael, pakita nga natin tong litrato ng mahiwagang resort na ito. Hindi kaya malas yung resort na yan? Hindi kaya. Oy, maganda. Maganda. Ito na muna. Ano sa palagay ninyo ang solusyon dito? Kanan at kaliwa. Paano po nagkaroon ng na hindi po nakakain yung ibang tao? 'Di ba dapat po i-separate nyo po yung pang dapat ngayon at pang kinabukasan. Dapat alam nyo po kung naaayon po yung kakainin ng lahat ng tao. Kasi unfair naman po na yung iba po hindi nakakain, 'di ba? Tsaka po yung about po sa resibo po. Kaya nagkakaganyan po si ate kasi ang tagal na po nilang hinahanap sa inyo yung resibo or yung papel po na hindi nyo po ipinakita na ngayon lang nyo po binigay.
Tsaka pwede nyo po kasing doktorin yun, parehas po kayong maging magkasabwat eh. Yun po yung ano nila dun eh. Grabing word na kasabwat, ha? Nanggatong talaga siya. Ito naman yung ating FD. Jan, anong masasabi mo? For me po, before po kayo mag-demand ng official receipt po from market or somewhere na pinagbilan po nila is isipin nyo po muna kung makakapagbigay po ba yung store ng official receipt or yung sa paper lang po. And before po kayo mag-demand ng 600, ng kulang-kulang po ng pera or whatsoever, sana po inisip nyo muna po na kasya po ba sa inyo yung 600 na binigay nyo sa buong pamilya nyo po. Thank you, John. So, Attorney Lorna, here we go again. Kasi ano man ang motibo, talagang pagdududahan yan kung hindi tama ang sistema. Right? Pagdating talaga sa pera, parati nating sinasabi dito, kailangan malinaw at napagkasunduan ang magiging sistema na lahat nag-agree, transparency. So, ano ang sistema dapat ng fair na pangongolekta sa ganito kahit maliit lang na grupo? Alam mo, hindi lang problema yan sa samahan, problema sa bayan natin, ano? Tawag dyan, confidential funds. Hindi ba? Ngayon, yung mga samahan na ganyan, hindi na dapat stricto kasi samahan nga, summer vacation para sa enjoyment. Mahirap ang magbigay ng resibong public market, walang resibo yan. Ang pinaka-importante dito, balik kayo sa dahilan kung bakit kayo nag-summer outing. Samahan yan para mag-enjoy. Hindi para pumunta dito sa face-to-face at mag-away. Ang kulang sa inyo, maging kaibigan na naman kayo. Ha? Kasi wala namang dayaan dyan. Okay, Dr. Love, paano natin masisiguro ang ambagan ay nagiging paraan ng pagkakaisa at hindi ugat ng alitan? Ang ambagan kasi, ibig sabihin yan, yung pakikiisa natin doon sa organisasyon. Nagsishare tayo doon. Kaya, kinakailangan sa isang organisasyon yung camaraderie. Sabi, magkakaibigan, iisa kayo, nagkakaunawaan. I can relate to this kasi yung pamilya ko pag summer, nagre-rent na kami sa Laguna ng private resort. At alam yan ng mga anak ko at mga manugang ko. Pagdating sa private resort, doon sa venue, ang mga mag-aasawa, sila ang nag-aasikaso ng pagkain. Si June Banaaga at yung misis niya, nakaupo lang kami dalawa ron. Pinagtataka ko lang dito. Lynn, hindi ka yata nakakumpleto ng bayad mo. Tama ba ako? Ha? Si Lynn, hindi ka nakakumpleto. 600 pesos lang ang naibigay mo. Kadalasan kasi kung sino yung walang nagagawa, siyang reklamador. Kadalasan ganyan. So dito kailangan yung pagtitiwala nyo sa isa't isa. Tingnan nyo, nagbigay kayo ng 1,000 pesos each. Dapat yun para sa isang ulo lang. Isang buong pamilya yung dala mo. Di, nakalusot ka na doon. Tapos hahanapan mo pa sila. Sang-ayon kay Edith, kinabukasan na ang lakad nyo. Wala pa kayong pambayad doon sa resort. Kulang pampera nyo. Kaya gumawa sila ng paraan para magsulisit. Ngayon, pagbibintangan pa sila. Baka binulsan nyo yung iba. Anong aral dito? Anak, kung tayo sasama sa isang organisasyon, kilalanin natin yung mga tao at kailangan pagtiwalaan natin sila. Hindi sila dapat nagsaserve ng pagkain sa inyo kasi hindi waiter yan. Kayo ang dapat kumuha ng pagkain nyo. May pagkain. Inalat lang yun para sa pagkain kinabukasan din. Ate Greg? Ayun. Again, sistema, no? Yung sistema. Doc Camille, kapag ang isang tao ba'y nakakadama ng trust issues, tungkol sa pera, paano ba ito dapat... Alam mo, ang pera napakasensitibo, ha? Pag yan na ang kinwestiyon mo sa isang tao, talagang magkakapatayan kayo kung minsan, right? Apo. What is the best way to handle money issues? Siguro pagdating po sa ganito pagkakataon, Ate Kuring, sana magkaroon ng pagkakataon na ikaw nagdududa, pwede bang makasama ako dyan sa committee na yan? Para sa ganun, magkaroon tayo ng separate na accounting.
Tapos at the same time, para yung check and balance, yung transparency, yung para maliwanag lahat, makikita nyo. Kung kayo nagsiswimming, maniwala kahit hindi, madali tayo magutom. Kaya talagang gumagawa ng paraan na tinatabi natin ibang pagkain dahil kung hindi, ubus yan sa isang kainan. Yun lang po. May closure na ba? O ayan, narinig na natin na lahat ng panig. Ano? Dapat bukas ang ating isipan sa lahat ng natututunan natin ngayon. Ha? So, may closure na ba o may resibo pa bang kailangang ilabas? Itong outing ng magkakaibigan na nauwi sa kwentahan. Abangan ang susunod na kabanata sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Puti, puti, puti! Parang ayoko na silang tanungin kung anong plano nila kasi magugulo sila eh. Sa totoo lang, medyo napuruhan kayo, no, Lynn and Adang. Medyo napuruhan kayo, parang kayong napagkaisahan. Pero sa totoo lang, alam ko rin yung sinasabi ninyo. Kasi kayo yung liderato. Kung kayo ang liderato, may responsibilidad kayo na ipakita sa kanila lahat. Yan, dyan kayo nagkulang. In fact, dyan nagsimula yung gulo. Ang sa akin naman, kaunting bagay, wag na sanang ginulo. Na napakaliit na bagay. Yun naman ang sa akin. So, kumbaga, hindi kayo ligtas sa kasalanan. Kailangan matuto tayo sa napag-aaralan natin dito na kapag ikaw ang leader, asahan mo na pag perang pinag-uusapan, lahat kwentado yan. At lahat, i-text mo. Diyos ko, 15 lang naman kayo. I-text brigade mo lahat ng accounting mo. O eto na lang ha, may 13,000 pa tayo. Alam mo yung ganon? O pagdating naman sa kainan, gumagawa ng itinerary, schedule of activity. O pag hindi kayo nagpakita, sorry, maubusan kayong pagkain. Pero ito ang schedule ng activity natin. Etong hihahain natin ng lunch, etong breakfast, etong dinner, yun ang maayos. Hindi yung kung ano lang ang maisip nyo. Magkakagulo talaga. Naku, ang dami ng ganyan dito sa programa namin, ha? Okay, so, magkanong kulang mo? 400? Siya, ikaw lang? 400 ang utang mo. O ako na magbabayad sa kanya nung 400 mo. Para wala nang masabi, di ba? Sinama ko pa daw yung 2 anak ko. Di bayaran na rin natin yung mga anak mo tigi 1,000, de 2,400. Okay na ba? Okay na ba yon? Masaya ka na ba? Huwag ka nang galit. Sa susunod yung outing, 5,000 sa akin. Okay. So, magkwentahan na tayo ngayon dito. May natirang 13,000 plus 2,400. 5,400 plus 5,000, 20,400. Hindi ba? At gawan nyo na ng sistema yung susunod. Mas maganda yung naghihilom na nagkakagalit kasi outing lang yan eh. Next time, mas maayos na. Diba? Mas maayos na. O magkamayan na kayo. Kundi, hindi ko bibigay yung 5,000. Sige na. Swimming na yan. Kabayan na naman. Diba? Para yung Para yung susunod ninyo, masaya na. Diba? O, pakinggan nyo itong sasabihin ko, ha? Pakinggan ninyo ito. Alam po ninyo, tama ang sinasabi ng ating mga tagapayo kanina. Na ang problemang ito ng liquidation ng inambag na pera para sa isang project ay hindi lamang sa maliliit na grupo tulad ninyo nangyayari. Merong ganyan sa magkakapatid. Di ba? May ganyan sa magbabarkada. May ganyan sa gobyerno ng buong Pilipinas. Kaya nag-aaway-aaway sila ngayon eh. Liquidation ng pondo. Kailangan malinaw. O ito ngayon, English ito ha. To whom much is given, much is required. Anong ibig sabihin nun? Kapag ikaw ang naging leader, nasa iyong responsibilidad ang hindi lang trabaho, pero ang pagsunod sa napagkasunduang sistema. Kailangan may kasunduan ng sistema. Liquidation ng gastos at itinerary o schedule ng aktibidad. Yon. Peace and order, sa'yo lahat yon. Kasi pag ikaw ang namuno sa isang grupo, lahat yon, pati security nila, sa'yo nila isisisi. Kaya mahirap yung mahirap yung ako ang leader, ikaw ang sisisihin. Kailangan handa kayong harapin lahat yan.
Imbis na sitahan at reklamo, pwede namang mahinahon lang na tanong at pakikisama. Isang outing lang yan. Hindi matutumbasan ang panghabang buhay na tulungan ng magkakaibigan. Okay? Okay na tayo ha. Huwag na tayong galit. Babayaran ko na yung 2-4. In fact, nandito na ang pera. Hindi ba? Kulang pa ito ha. Dagdagan nyo ito ha. So, ibibigay mo sa kanya yung ambag para sa anak mo at sa'yo. Ibigay mo na sa kanya. Ito, te, Ayan. Di ba? At ito naman ang 5,000 para magkwentahan kayong dalawa. Para kasama po yung... Ayan na nga. Hawak mo na nga ang 5,000. Pag ito nawala, lagot ka. Ikaw naman ang mauupo doon sa upuan niya. Babalik na naman kayo dito. Para share the power. Okay? Ako po ang inyong ate ko ring nagsasabing may cake ang harapin ang mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap. Basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan! Yay! Okay, outing na ulit. Picture tayo. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Kaya na ating pag-usapan. Face to face, tama na Pau-pau, nag-aw-aw. So, Deli, anong problema? Yung aso ko, inano ng kahoy na may baga. Ikaw ba, Peng, ay mamamatay aso? Hindi po, ma'am. Sinabihan ko po to, ma'am. Hindi dalawa